ka na kilala na ako'y Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ng isa kong apong si Sofia. Well, she's right. We know each other way back. Yes, Lola. Nung nasa magazine pa ako. But, Enrico, I didn't know na interested ka pala sa company namin. Well, I'm just exploring the idea of investing in your company. Sabi ko nga kay Mrs. Montemayor, you know, we're both in the food manufacturing business, kaya why not merge? You know, create new products for the Filipinos, di ba? Kung gano'n, gusto mo i-present na namin yung mga projects namin para, di ba, makapili ka na rin kung saan ka mag-i-invest. Alika doon tayo sa loob para No. Ako nang bahala kay Enrico since we're friends, right? I'm sure hindi mo naman tatanggihan yung suggestion ko na ilagay mo yung pera mo dun sa pinaplano kong pag-produce ng mga pagkain na nasa sachet o kaya sa plastic containers. Excuse me, Sophia. Hindi ko yata alam ang tungkol sa project mong yan. And if I'm not mistaken, hindi mo pa na-present ito sa board, di ba? Oo nga. Ngayon lang na-bring up ni Sofia yun pa. Hindi pa nga na-approve yan ng board eh. Exactly what I mean. But as the president of the company, I think I have every right to discuss kung ano man ang pinaplano ko sa kahit kaninong investor kahit hindi pa to approve ng board. At bakit naman hindi aprubahan ng board? Alam naman natin na malaki ang market ng mga products na naka-plastic. We know our consumers. Alam natin na mga Pinoy, mahilig bumili ng mga tingi-tingi. So by manufacturing sardines and tuna sa plastic, we can lower our cost, mas mabenta ng mas mura, hence, mataas pa ang kita natin. Right? Pero na-approve na ng board tsaka ni Lola yung sinuggest ko na project. Eliza, don't worry, hindi naman masisira yung project mo. Managdagdagan lang ang product sa atin sa market. That's it. Pero kailangan pa ng mahabang usapan bago ma-approve yan. Hindi pwede to. Why not, Mrs. Olivares? Research mo, bukas may result ka na. Prediction ko, if umpisahan natin research nung gusto niyang product, by the end of this month, you know, pwede nang i-launch yan. I really think so. So you mean, Enrico, you're interested in my product? Well, we're friends, di ba? So, I'm all yours. Really? Well, thank you, thank you, thank you. You're welcome. Well, thank you and welcome. Oh, thank you. Thank you, Enrico. Anyway, let's eat. Dali na kayo. Yes, let's have dinner. Yeah, come on. Help yourself, Enrico. You know, I prepared. That's lengua. Lengua? One of my favorites. Yes, and that's pastel. Kukuha ka pa. Do you want anything else you can order, maybe? Yeah? Yaya! Liza! Dito ka na pala. Oh, so yung Yaya, nandun sa kwarto ni Ninya. Binabantayan yung anak mo natutulog. Mabutik na, nito ka pa. Ikaw, mukhang pagod na pagod ka. Kamusta yung dinner meeting niyo dun sa bahay ng lola mo? Nakapagpa-impress ka ba dun sa bago niyong investor? Hindi ako nakapagpa-impress. Si Sofia lang ang nakapagpa-impress. Ewan ko ba? Hindi nga ako pinapansin nung Enrico Salvador na yun eh. Halos sila lang dalawa ni Sofia nag-uusap. Ibig sabihin na unahan ka naman kapatid mo? Okay, this is for you. Thank you. I just want to say thank you for coming with me to have a drink. Actually, nahihiya ako sa'yo eh. Kasi I wasn't really nice to you the first and the second time we've met. Sorry, hindi kasi kita kilala. At least now, kilalang kilala mo na ako. Like you said, friends tayo way back, di ba? And sorry for that too. I'm sorry for pretending na matagal na tayo magkakilala, na magkaibigan tayo. It's just that gusto ko lang sana na ako yung mag-convince sa'yo na mag-invest sa company namin. That's it. That's it. You know, actually, I was impressed. You know, with your character na go-getter. I really like that attitude in you. Cheers? Cheers! Maski anong gawin ko eh, hindi ko na talaga matalo si Sofia sa pagpapatakbo ng negosyo. Siguro nga tama siya. Hanggang tinapahan lang ang utak ko. Elisa, hindi totoo yan. Hindi porket hindi mo nakuha yung deal dun sa Enrico Salvador na yon, ibig sabihin mahina ka na. May mga bagay na
naunahan mo si Sofia. Kaya wag mo tignan yung pagkahina mo sa mga ganyang bagay. Ang isipin mo na lang yung project na naipanalo mo laban sa kanya. Tama ka. Pangako ko sa sarili ko. Gagawin ko ang lahat. Tsaka, hindi na ako papayag na mauusan ng Sofia na yun. Regarding that trip hi. you wanted to take. Hi, Lola. Hello. Well, Iha, lumabas na ang sales report natin. Oh, Lola, ano pong balita sa sales? Oh! ba? Yes, bentang-benta. In fact, nag-triple ang sales natin. See? Triple? Aha. And it is because of you, Elisa. This is phenomenal. Ngayon lang nangyari to sa sales natin, Hiner, di ba? And, you know, I think it is because of your cost-cutting schemes sa production. Oh, I'm so happy. Alam mo, ngayon, maganda na ang outlook natin for the first quarter. Well, Elisa, yeah. Congratulations. I'm very proud of you. Thank you, Pa. Alam niyo, importante sa akin na malaman na proud kayo sa akin. Hindi nagkamali ang lola mo sa'yo, ah. Now you've proven to me and to everybody else that you truly deserve to be on top. And as your Lola would fondly say, good job, Iya. Very good job. Yes. Yes, yes. Bernice, kumpleto na ba ito? Andito na ba lahat ng information na pwede nating i-leak? Opo, ma'am. Pero, tama po ba yung ginagawa niyo? Hindi po ba para po sa kasiraan ng kumpanya yung sunod yung plano? Alam ko. Pero hindi tayo pwede magpatalo kay Elisa. Mas lalo na ngayon na successful ang project niya. Kaya tuwang-tuwa sa kanya si Lola at si Daddy kanina. Mabango siya ngayon. Kaya sigurado akong titingnan nila. Next week, ilo-launch na yung project natin with Enrico. If it doesn't go as successful as Elisa's, mapapahiya. Mapapahiya tayong dalawa. Hindi pwede yun, Bernice. Kaya I think the only solution is sirain si Elisa. Para umangat ako. Kaya handa mo na yung contacts natin. Yung mga contacts natin sa press, sa TV news, lahat ng pinasahan natin ng video. Pati po yung pagbagsak ni Elisa sa stage? Sabihin mo, maghanda sila. Dahil meron tayong pasasabugin. Galing mo talaga, Elisa. Oh, sige. Oh, teka lang. Wait a minute. May announcement lang ako, ha? Alam niyo, ito si Elisa, the best talaga to, eh. Agree? Yes! At siyempre, hindi lang siya maganda. Hindi lang siya matalino. Hindi lang siya magaling. The best talaga to. Di ba? Lucia, lasing ka na. Hindi ako lasing, hindi nakakalasing to iniinom natin. Ano ka ba? Di ba? Excuse me, Miss Olivares. Pwede ba tama interview? Oh, tignan mo yan. Alam mo, ikaw, Elisa, ibang level ka na talaga. Alam ko kung bakit mo siya i-interviewin. Kasi ginawa niyang #1 ang Montemayor Tuna ngayon, di ba? Yes! Totoo bang nakakalasa ng bagong latang ginagamit niyo? Nakakalasa. Hindi. Pinarat niyo raw ang canning company para maibaba ang presyo ng produkto. That's not true. Saan galing yung impormasyon eh? May na-leak na research findings na masyadong mataas ang toxic chemical sa mga tuna products niyo. May aligasyon na nilalason niyo ang mga tao. Totoo yan.